Kamusta mga mahal kong manonood at subscribers? Ako si SLAV, tingnan nyo kung anong meron ako. Ito ay isang lumang mapa na iginuhit ng aking lolo at ang mapa na ito ang magdadala sa akin sa lawa na iyon, ang lugar kung saan ang totoong tangke ay nasa ilalim ng tubig. Ibinigay sa akin ng loko-loko kong lolo ang mapa na ito at sinabi niya sa akin na may tangke raw sa lugar na iyon bandang dito. Hindi ako naniniwala sa kanya, pero pinadalhan niya ako ng ganitong voice message. Hello there, Slav. I gave you my word and marked the location of drowned tank. You have to find it. Kailangan ko itong hanapin. I know you could, dude. Ay grabe, oo, medyo kakaiba siya. At sinabi niya sa akin na ito mismo ang lugar kung saan nakalubog ang tangke sa ilalim ng tubig. Kaya kinuha ko ang malaking magnet ko para ihagis mismo sa lawa na iyon. At tingnan kung totoo o hindi ito. Oh, gawin natin. Yan personal. Hindi ako naniniwala sa kwento ng lolo ko tungkol sa tangke. Pero guys, tingnan ninyo ngayon, parang may nakuha ako. Tingnan ninyo, humihigpit ang lubid ko. May nahuli na naman tayo. Tingnan natin kung ano yon at kung konektado ba ito sa tangke. Tara, mabigat ito. Sige. Nararamdaman ko pa, nandito na. Ayan, sige, wow, nakita mo ba yon? Ay grabe, ano ba? To, wow, ito ay isang fuel tank. Kailangan mong lagyan ng gasolina at pwede mo ring punuin ang tangke mo. Kasi tingnan mo, meron itong military na kulay ito, madilim na berde at may mga numero at letra dito pero hindi nito sinasabi na konektado ito sa tangke, tama ba? Pwede mo rin itong gamitin ngayon para maglagay ng gasolina sa regular na sasakyan, hindi lang para sa tangke. Kaya maganda itong nakita, parang military pero hindi talaga konektado sa tangke mismo. Kaya tuloy lang tayo, tapon lang kaya. Yung una nating nahanap ay medyo okay lang. Sige, itapon pa natin ng kaunti pa para makahanap pa tayo ng iba. Baka may konektado sa tangke o baka wala. Uy, tingnan mo ulit. Sa parehong lugar na tinatapon ko, palagi akong naiipit. Siguradong may malaki doon. Sige. Medyo mabigat yun ha. Oh, baka yun na yung tangke. Nahuli ng magnet ko yung tangke. Posible kaya yun? Sige na, may nawala ako. Ay, nadulas yung magnet ko kaya parang wala nang laman. Sige, tingnan natin kung may nakuha tayo kasi may nararamdaman akong magaan sa magnet ko. Uy, tingnan mo. Sige. Oo, may nakuha tayo. Siguradong may nakuha tayo. Isang napakalaki at napakahabang tornilyo. Tingnan mo ng mas malapitan, may berdeng kulay ito. Ang madilim na berdeng kulay ay isang special na kulay ng militar. Pareho ito ng kulay ng lalagyan ng gasolina na nahanap natin dati o kung paano ito tamang baybayin. Hindi ko matandaan ang tangke ng gasolina o yung hinahanap natin pero tingnan mo, sobrang luma at halos sira na ito. Naaalala mo ba kung paano yun? May nakuha akong malaki sa magnet tapos nadulas ang magnet ko kaya baka natanggal natin ang tornilyo mula sa tangke. Sino ba nakakaalam? Tuloy lang tayo, tuloy lang sa paghagis. May nakita tayong kahina-hinalang lugar doon, baka may malaki doon, pero hindi pa rin ako naniniwala sa lolo kong medyo baliw. Narinig mo naman siya, di ba? Parang kakaiba talaga siya. Pero ayan na naman, paulit-ulit na lang ang eksena. May malaki na naman sa magnet, mahigpit na naman ang tali ko. Tara na, gumagalaw na tayo. Gumagalaw pa rin tayo, yung bagay na yon. Ay hindi na naman, ayoko na ng isa pang tornilyo. Ngayon, mas malaki itong bagay na to. Oy, oo, mas malaki. Mas malaki. Oo nga, grabe. Wow, ano yun? Pero tingnan mo, parang lumang metal na plato na punong-puno ng kalawang. At dumi, ito ay may madilim na berdeng kulay. Ibig sabihin ay military coloring, katulad ng una nating nakita at nitong bahagi ng tornilyo. Pareho sila ng kulay. Maaring ang metal plate na ito ay armor ng tangke. Dahil tingnan mo yung butas na yan, siguradong tinamaan yan ng kung anong, hindi ko alam, missile, rocket, o kung anumang bagay na ganon. Wala akong ideya kaya itong piraso ng armor ay nasira dito mismo pero hindi ako sigurado kung nakakabit pa ito sa tangke o baka sa iba pang gamit militar. Kaya ang tanging paraan para malaman natin ay ihagis ito sa eksaktong parehong punto dahil alam na natin ang tinatayang lokasyon, nandyan lang iyon sa banda roon.
Sa ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala at di ko alam. Pero sabihin mo ang opinion mo sa komento. Totoo ba o peke ang mga natagpuan? Naniniwala ka ba? Sa mga kwento ng lolo ko at sa mga kakaibang mapa na yon, ano sa tingin mo? Totoo ba o hindi totoo? Isa na namang sobrang bigat ang nakita ko ngayon. Pinakamabigat sa araw na ito, ramdam ko talaga. Siguradong gumagalaw ito. Kailangan nating mag-ingat para hindi mawala itong malaking nahanap. Uy, tingnan mo. Ito na. Wow, may lumalabas na kulay berde. Ano ba yan? Ay, grabe. Ano ba yan? Tingnan mo yan, ang wild nito. Ay, grabe ang bigat nito. Gaya ng sabi ko sa'yo, totoong military crate talaga ito. Ay grabe, may mga palatandaan dito at may mga kakaibang palatandaan din doon. Maraming kakaibang letra saan man. Ano sa tingin mo ang ibig sabihin nito? Sabihin sa komento kung may ideya ka paano ito basahin at ano ang ibig sabihin. Itabi na ang magnet, oras ng buksan ito. Tingnan natin ang laman ng military crate. Okay, wow. Ano ba yan mga pare? Grabe, bala ng kamay ito. Ito ay rocket. Ito ay missile. Tingnan nyo ang mga numero. Tingnan nyo yung bagay na yan. Hindi ko pa nakita ang ganito dati mga pare. Sa totoo lang, mas mabuting huwag nyong subukan gayahin ako. Napakadelikado nito. May special akong pinag-aralan kaya kaya ko ito. Pero huwag nyong gayahin. Mas mainam mag-subscribe na lang kayo sa channel ko. Lumabas tayo ng dahan-dahan. Ilalagay natin to dito. Diyos ko, sobrang delikado nito. Kapag pinindot mo yan, pwede itong sumabog kahit kailan. Mga kaibigan, di ko alam kung bala ito ng tangke o ano talaga. Malaki ito, pero di ko alam ang ibig sabihin ng mga numero. Kung alam ninyo, paki-comment na lang. Naranasan ko na rin ang magnet fishing na may kinalaman sa militar, kaya gamitin nyo ang hint na ito para panoorin ang dati kong video. At ikumpara ninyo dahil dun din may nahanap kaming mga sandata at iba pang gamit. Kaya kung interesado kayo, mag-subscribe na, panoorin ang nakaraang video at bumalik dito. Para sa amin, tuloy lang ang paghagis ng magnet ng mas malayo. Lahat ng nahanap namin ay mukhang may kaugnayan sa tangke pero di kami 100% sigurado. Kaya hanggang ngayon, hindi pa rin ako naniniwala sa lolo ko. Sige, ihagis ulit natin ang magnet sa parehong lugar, tama? At ayun, may nakuha na naman tayong cash. Tingnan mo kung gaano karaming bula. Ayan, meron na namang isa. Dito ka lang, ayos ka lang, tara na. Tara na, gumagalaw siya papunta kung saan. Uy mga pare, tingnan nyo. May isang bagay, may lumalabas mula sa, ano yun? Sandali, ano yung bagay na yon? Wow, grabe mga pare. Alam ko na kung ano yon. Isa itong espesyal na metal spike na ini-install para hindi makadaan ang mga tangke sa totoong buhay. Ganito ang itsura niya, mas malaki at mas malakas pa talaga. Pero nakakita tayo ng mas maliit na version. Siguro ito yung spike para sa tangke na walang laman na ginamit ko. Para mapigilan ang maliliit na tangke, sino ba ang nakakaalam? Ganyan pala ito ini-install. At dahil sa espesyal na matulis nitong anyo, hindi makakadaan ang tangke gaya ng ordinaryong sasakyan. Hindi ito posible para sa tangke. Siguro ito ang una nating natagpuan na nagpapatunay sa mga sinabi ng aking lolo. Maaring may tangke noon na dumaan mismo rito, pero may naka-install na anti-tank spike system kaya napilitan itong huminto. Pero hindi natin sigurado yon, kaya subukan nating maghagis ulit ng magnet. Wow, tingnan mo, may mga pato. I-like nyo na para sa mga pato, lalo na kung nanonood pa kayo at di pa naka-like. Ayusin pa natin i-like at mag-subscribe kayo sa channel ko. Importante ito para sa akin. Pinahahalagahan ko ang anumang suporta ninyo. Sige, napansin mo ba na palagi akong naghahagis sa parehong lugar? Kasi tuwing naghahagis ako, doon ko lagi tina-target. Naipit ang magnet ko. Kita mo kung gaano kadiin ang tali ko. May nahuli tayo at tuwing may nahahawakan tayo, malaki. Pero ngayon parang madulas yung magnet ko kaya di kasing bigat ng dati ang nakuha. Pero tingnan mo, may bula pa rin at may nakuha pa tayo. Makakakuha pa tayo ng isa pang bagay mula sa tubig. Oh, eto na. Ano kaya ito? Wow, ano ba yan mga pare? Tingnan nyo yan. Grabe ang wild nito. Kailangan nating mag-ingat.
Sobrang mag-ingat tayo. Ito ay isang granadang kamay. Kung hindi ako nagkakamali, ang tawag dito ay F1 at dati ganito ang itsura nito sa totoong buhay pero ngayon balot na ng dumi at kalawang. Grabe, napakadelikado nito kasi pwede itong sumabog kahit anong oras. Isang tabi muna natin. Itong mga tol, tandaan nyo, sinabi ko, huwag nyong gayahin ako. Professional ako, kaya alam ko ang ginagawa ko. Grabe ito, dalawang delikadong bagay ang nahanap natin ngayon. Isa itong granadang kamay pero di ko matandaan ang totoong pangalan. Hindi ako sigurado kung F1 ang tawag dito o iba pa. At itong bala ng tangke, ngayon ano ang dapat kong gawin? Sa tingin nyo ba dapat kong tawagan ng pulis or iwan na lang ito, itago bilang alaala? Ano sa tingin nyo mga kaibigan? Anong gagawin nyo? I-comment nyo lang, okay? Pero baka isa pa itong clue para sa investigasyon natin. Naaalala nyo ba itong matinik na bagay, yung pangharang sa tangke? Tama? Kaya siguro may tangke dito, maliit na tangke. Kasi maliit lang itong matinik na anti-tank system. Nahinto siguro yung tangke dahil dito at pagkatapos, baka itong granada ay inihagis papunta sa tangke ng ganon. At yung mga bantay, yung mga sundalo sa loob ng tangke, kinailangang tumakas para hindi sumabog. Pero kwento ko lang yon, hindi ako sigurado dyan. Kailangan pa nating maghagis para makakuha ng dagdag na impormasyon at ebidensya. May isang bagay dito na konektado sa tangke, hindi mismo yung tangke. Sa tingin ko, yun ang pinakamagandang ideya. May nakuha tayong maganda. Sa tingin ko, pinakamagandang ideya ay pumunta sa ilalim ng tubig. Gamit ang scuba diving suit, tama? Kung gusto ninyong gawin ko yon, abutin natin ng 5,000 likes ang video na ito at pupunta ako sa ilalim ng tubig para sa inyo. Okay. At ipapakita ko sa inyo mismo ang tangke. Nako, nangyari na naman. May pinatay akong bahagi ng tangke. Uy, tingnan mo, nagsimula ng umulan. Ano nga ba ang panahon dyan sa bansa ninyo ngayon habang pinapanood ninyo ito at saan kayo nanonood? Isulat ninyo sa mga komento. Sige, kailangan nating ipagpatuloy ang ating investigasyon sa tangke at alamin kung sinungaling nga ba ang lolo ko o hindi. Uy, tingnan mo, may nakuha tayo. Oh, sandali, ano yon? Wow, ang ganda niyan! Mabigat yan ha. Ito ay isang caterpillar ng tangke. Siguradong caterpillar yan sa totoong buhay. Ganyan talaga itsura niyan. Kaya nakahanap tayo ng isang uri ng caterpillar ng tangke. Nagiiwan ito ng napaka-espesipikong bakas sa lupa. Ipapakita ko sa'yo. Kapag dumaan ang tangke, ganyan ang bakas na iniiwan nito. Sunod-sunod ang caterpillar at nakuha rin natin sa huli. It's a bakas ng tangke sa lupa. Oo, tunay na bakas ng caterpillar yan. Dati nandyan lang sa bandaron. Pero mga pare, naaalala nyo ba yung sinabi ko dati? Dapat maliit lang ang tangke na to. Iba't ibang klase talaga ng tangke, di ba? Merong maliit, gitna, at yung malalaking tangke, yung mabibigat na tangke. Mukhang maliit na tangke ito. Maliit lang itong caterpillar, parang kasukat ng 2 braso ko. Hindi siya kasing laki ng iba. Ito doon na ang pinakamaliit na caterpillar. Kaya naman nakakita kami ng maliit na anti-tank spike system. Kaya ngayon nabubuo na ang kwento. Pero ano nga ba talaga ang nangyari doon? Dahil ngayon, natutukoy na namin ang tangke gamit ang bag nito kaya parang magkahiwalay sila. Nagkaroon ng pagsabog ng tangke. Ano? Ituloy lang natin ang pagbaton. Sige lang, tuloy lang tayo. Sa totoo lang, nagsimula akong maniwala sa lolo ko at patuloy akong nagbabato sa eksaktong parehong lugar. Dahil ngayon, parang may nararamdaman na akong kakaiba sa loob ko na sa tinatayang puntong iyon ay may buong tangke sa ilalim ng tubig. O baka naman pitaka lang ito. Oo, tuwing ihahagis ko, nahuhuli ng magnet ko dahil malaki pa rin ang tangke. Maliit lang ang tangke, pero malaki pa rin ang sukat nito. Sige, tara, ulit. Paulit-ulit na lang nangyayari. Siguro sira na ang tangke na to dahil sa kalawang, dahil sa tubig. Pero kahit ganun, may makukuha pa rin tayo mula sa tubig. Ano kaya yon? Kakabit kaya ito sa tangke ngayon? Tingnan natin, di ba? Uy, ano yon? Grabe, alam ko na kung ano yon mga tol. Ang astig nito, kakaibang uniforme to. Mga sundalo ng tangke lang ang may ganitong helmet. Oh, hindi ito basta-bastang sombrero, espesyal na helmet to. May mga plug ito para sa tenga para hindi marinig ang ingay ng init ng impact o kahit ng pagsabog.
At mukhang espesyal din itong sabitan. Yung sabitan na to, nakakabit sa loob ng tangke para doon isabit ng crew ang mga helmet nila. Tulad ng nakita natin kanina, pinatay ko muna yung makina ng tangke at subukan natin. Grabe mga tol, oo, wala akong marinig dahil sa earplugs na to. Etong earplugs, tanggal lahat ng ingay. Kaya mga tol, panibagong patunay na may tangke nga sa ilalim ng tubig. Talagang napapaisip ako na may tangke nga dito dahil mga sundalo lang ng tangke ang nagsusuot ng ganitong helmet. Ang lupit, di ba? Pero naaalala mo ba yung teorya ko? Naaalala mo ba yung version ko na napilitan yung crew ng tangke na lisanin ng tangke nila dahil may granadang inihagis mismo sa loob ng tangke? Siguro totoo yon, pero hindi ko pa rin maintindihan kung ano nangyari pagkatapos at nasaan ang ibang parte ng tangke. Marami na tayong ebidensya na sumusuporta sa sinabi ng lolo ko, pero hindi pa tapos ito. Tara, gusto ko pang makahanap ng mas maraming parte ng tangke o baka makuha ko pa ang buo mula sa ilalim ng tubig. Sa mga naunang video ko, nahila ko palabas ang buong truck mula sa tubig. Pwede mong gamitin ang tip na ito para panoorin ang dati kong video at malaman ang impormasyon doon. Kaya welcome kang manood ng iba ko pang videos at mag-subscribe. Mahalaga talaga ito sa akin. Nasa parehong punto pa rin tayo. Palagi nating nahuhuli yung bagay na, yon, sige na, subukan nating igalaw ng kaunti, igalaw mo, sige na, ay nako, nadulas, o baka may na-off na naman ako, tingnan natin kung ano yon, ayan na, sige na, o teka, ano yon, grabe mga tol, may nakuha tayong kakaiba at nakakatakot ngayon. Diyos ko, alam ko kung ano ito, espesyal na pedal to, ito yung gas accelerator pedal, pero kakaiba ang itsura, di ba? Ito ay pedal ng tangke. Gawa sa bakal ang mga pedal nila sa loob. Hindi tulad ng ordinaryong pedal. Alam mo naman kung ano itsura ng regular na pedal, pero ito, espesyal na pedal ng tangke. Pero naaalala mo ba yung sinabi ko dati? Sa kasamaang palad, hindi natin hinahanap ang buong tangke, di ba? Hinahanap natin ang mga parte ng tangke. Kaya yung pedal caterpillar, piraso ng armor, lahat ng yan konektado sa tangke pero hindi buo. Kaya siguro may masamang nangyari sa bagay na to. Hindi ko alam, baka bala talaga to na hindi ginamit ng tangke para mamaril o baka ginamit para pasabugin ang tangke. Oo, pareho sila ng radius ng bala na to. Kaya baka sumabog talaga ang tangke at nagkahiwa-hiwalay. Kaya ngayon, hinahanap natin ang mga piraso. Pero mga tol, nakalimutan kong tingnan ang helmet na to. May nakita akong kakaibang detalye dito. Baka makita natin ang petsa dito o kahit taon man lang. 1,990 po. Ibig sabihin nito. At yung tangke ay parang 35 taon na. Di ba? Grabe, mga tol. Yung tangke na to ay nasa ilalim ng tubig ng 35 taon dahil sa nangyaring ito. At ngayon, kailangan nating ipagpatuloy ang investigasyon para maintindihan kung paano talaga ito nangyari. Palakas ng palakas ang ulan pero gusto ko pa ring ituloy ang magnet fishing para sa mga subscribers ko. Nagbago na ang panahon at itutuloy pa rin natin ang magnet fishing. Oo, napansin mo ba na kanina umuulan pero ngayon maaraw na? Kaya gusto kong malaman kung saan ka nanonood ng video na to at anong panahon dyan sa inyo. Ipaalam mo sa akin sa comments, pero ngayon sigurado na ako na hindi sinungaling ang lolo ko at mula pa rin sa parehong lugar may nahanap tayo ngayon. Hindi ito mabigat, pero parang may nakasabit sa ilalim ng tubig na to. Tingnan natin kung ano ang nakuha natin ngayon dahil may nararamdaman ako pero parang maliit lang. Ano yun? Oh, ayos lang. Grabe mga pare, alam nyo ba kung ano itong mabigat na bala na to? Ito ay isang special na anti-tank na bala. Kailangan mo ng special na sniper rifle, napakabigat na sniper rifle para maiputok ang balang ito at gumagana ito sa isang napaka-espesipikong paraan. Sa totoong buhay, ganito ang hitsura ng balang ito pero komplikado ito. Kaya tingnan nyo kung ano ang loob nito. Pwede mo itong paghiwa-hiwalayin. Itong bagay na ito ay parang pulbura, isang uri ng sumasabog na pulbura at ito ang nagpapalipad sa maliit na rocket na ito papasok sa loob ng armor.
Sa oras ng pagbangga, hindi lang ito basta sumasabog, nagkakahiwa-hiwalay ito at parang tornilyo na pumapasok sa loob ng tangke, tinatamaan ang lahat ng crew. Sa kasamaang palad, napakadelikado ng bala na ito para sa mga tangke. Mas maliit ito kaysa sa karaniwang bala na ginagamit para pabagsakin ang mga tangke, pero mas mapanganib ito kaysa sa itsura nito. Pero base sa nakita ko, mukhang itong bala na ito ang mas nakasira sa tangke. Pwede kong sabihin iyon. Pero mga kaibigan, napakadelikado talaga ng bagay na ito, kaya kailangan ninyong mag-ingat kapag dala ninyo ito. Sana hindi ito sumabog, pero delikado pa rin. Sa tingin ko, sapat na ang mga ebidensya natin, pero subukan pa natin ng isa pa. Malaking pasasalamat kay Lolo, tama? Siya ang nagbigay sa akin ng mga mapa, ng mga coordinates, at ng ideya na dito nakalibing ang tangke. Oo, nararamdaman ko ulit ngayon, tuwing ihahagis ko ito, nahuhuli ko ang tangke sa ilalim ng tubig gamit ang magnet ko. Oh, sa tingin ko, may natanggal na naman ako mula sa tangke pero mabigat pa rin ito. Mukhang ito na ang pinakamabigat na nakuha ko. Kailangan kong mag-ingat para hindi mawala ang bagay na ito at maipakita ko sa inyo ang nahanap ko. Uy, tingnan mo. Ano yan? Ano yan? Ay grabe, ay grabe. Ito ay, ano ba ito? It's the barrel ng tangke astig. Nakakatakot to. Totoong parte ng totoong tangke. Grabe, ang wild nito mga tol. Nahanap namin ang martilyo ng tangke, ang caterpillar ng tangke, ilang maliliit na parte ng tangke, at lahat ng mga natagpuan namin ay konektado sa mga tangke. Pare-pareho silang may madilim na berdeng kulay, pati na rin itong baril at pati na rin itong tangke. Tingnan natin kung ang bala na ito ay galing sa tangke na ito. Hindi, mas malaki ito. Pinapatunayan nito ang version ko na inatake ang tangke na ito. Kinailangang tumakas ang mga tripulante at iwan ang tangke anuman ang kalagayan nito. Oo, tama. Sa kasamang palad, nakakita kami ng maraming bagay na nangangahulugan na ang tangke na ito ay bahagyang nasira. Ang accelerator, ang caterpillar, ang baluti, ang mismong baril. Kaya lahat ng mga natuklasan na ito ay nangangahulugan na ang tangke ay naroon pa rin sa ilalim ng tubig, ngunit ito ay magkakahiwalay na sa mga bahagi. Kaya ang tanging opsyon na natitira para sa amin ay sumisid sa ilalim ng tubig gamit ang scuba diving suit at tingnan kung ano talaga ang nangyari sa tangke na yon. Kung gusto nyo itong gawin ko, paabutin natin ng 5,000 likes ang video at mag-iwan ng maraming komento. Saan nyo ka? Susunod kong video, gagawin ko ito para sa inyo. Pero ngayon, i-click ninyo muna ang video na iyon. Baka iyon na ang kasunod ng serye. Huwag kalimutang mag-subscribe para hindi ninyo ma-miss ang mga susunod kong video at i-click na ngayon. Iyan, video. Salamat pa rin, ang pangalan ko ay Lab at paalam.